puso, health and travel, at serbisyo publiko, ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Patuloy kayo nakasubaybay sa ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Kasama inyong agarang Serbisyo Lady, Dr. Hilda Ong, dito sa DWBL 1242 kHz. Ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. Ang Philippine Standard Time ay ganap ng 9:44 ng umaga, hatid sa atin ng Pag-ibig Fund, tapat na serbisyo mula sa puso. At magbibigay pa tayo ng isa pang balita. Buong linggo mababasa ang column ni Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong Sarimate. Ang inyong nasa internet din, www.remate.ph. Dr. Ministry in Alternative Medicine, Hilda Ong, hindi lang pang radyo, pang dyaryo. Remate, ang dyaryo ng masa. Remate online, www.remate.ph. Ang number one pahalian ng Global Pinoy. Buong linggo mababasa ang Yan, ang Pilipinas, upper middle income economy na. Ayon sa World Bank, pero ramdam nga ba ito ng mga Pilipino? Opisyal na nga kabilang ang Pilipinas sa hanay ng mga upper middle income economies ayon sa pinakahuling classification ng World Bank. Ito ay matapos maabot ng bansa ang tinagdang antas ng gross national income ng GNI per capita na batayan sa pagtukoy ng antas ng kita at pag-unlad ng mga ekonomiya sa buong mundo. Ayon sa World Bank, ang isang bansa ay may tuturing na upper middle income economy kung ang GNI per capita nito ay nasa pagitan ng $4,636 hanggang $14,375 batay sa Atlas method na ginagamit ng institusyon sa pagsusuri ng pangdaigdigan ekonomiya. Ipinaliwanag ng World Bank na nakamit ng Pilipinas ang bagong antas na ito dahil sa malawakang paglago ng ekonomiya sa nakalipas ng 5 taon. Naktala ang bansa ng average na 5.8% paglago ng gross domestic product kada taon, bunga ng pag-unlad sa iba't ibang pangunahing sektor katulad ng industriya, serbisyo, konstruksyon, turismo at agrikultura. Ipinakita umano nito na hindi lamang iisang industriya ang nagpapalakas sa ekonomiya, kundi mas malawak na pag-unlad sa kabuuan ng bansa. Mahalaga ang bagong classification ito dahil nagpapakita ito na mas lumalawak ang kakayahan ng Pilipinas na makakahikayat ng mga dayuhan mamumuhunan, makalikha ng mas maraming negosyo at makapagbukas ng karagdagan oportunidad sa trabaho. Marami rin nito nga mapapataas ang kumpiyansa ng international investor at credit institution na posible magresulta sa mas maraming mamumuhunan at mas mabilis na paglago ng ekonomiya sa mga susunod na taon. Gayunpaman, nilinaw ng mga economic analyst na ang pagiging upper middle income economy ay hindi nangangahulugan na automatikong mayaman na lahat ang mamamayan, which is talaga naman, di naman lahat mayaman. Ang klasipikadong ito ay nakabatay sa average income ng bansa at hindi ito kaagad nasasalamin ang tunay na kalagayan ng bawat pamilyang Filipino. Sa kasulukuyan, marami pa rin mamamayan ang naharap sa mataas na presyo ng pagkain, kuryente, tubig, transportasyon at iba pang pangunahing bilihin. Marami rin na manggagawa ang nananatiling mababa ang sahod kumpara sa patuloy na pagtaas ng gastusin sa araw-araw. Para sa maraming Filipino, hindi pa ganap na nararamdaman ang mga benepisyo ng lumalakas
na ekonomiya. Ayon sa mga ekonomista, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung ang paglago ng ekonomiya ay magbubunga ng mas mataas na sahod, mas maraming dekalidad na trabaho, mas mababang antas na kahirapan, at mas maayos na akses sa edukasyon, kalusugan, pabahay at iba pang serbisyo pampubliko. Kapag naging mas eksklusibo ang paglago at mas maraming mamamayan ang nakinabang dito, saka pa lamang lubos na mararamdaman ng mga Filipino ang kahalagahan ng pagiging isang upper middle income economy. Sa kabila nito, itinuturing ng mga eksperto na mahalagang milestone ang ang pagkilala ito ng World Bank dahil nagpapakita ito na patuloy na lumalawak ang ekonomiya ng Pilipinas. Gayunpaman, nananatiling malaking hamon sa pamahalaan ang tiyakin ang pag-unlad na ito ay mararamdaman hindi lamang sa mga datos at ulat pang ekonomiya, kundi sa pang-araw-araw na buhay ng bawat ng pamilyang Pilipino. Agree din po ako dyan. Kasi sinabi nga nila na nasa upper economy na, pero ang dami pa rin ng marami pa rin hirap din, 'di ba? Yung kinikita, parang sa akin, yung kinikita mo, nahawakan mo, tapos dadaan lang sa kamay mo. Tapos wala na. Yung iba, pagka natanggap nila, sahod nila, after 2 days, ubos na. Dahil yun, di ba, siyempre nakapila na yung Meralco bill, yung water bill, ngayon talaga kasama na sa monthly na gastusin ang internet. O, di ba? Ngayon, sa panahon ngayon, hindi pwede walang internet. Tapos yung iba naman wala pang sariling bahay. So, di pa rin nila bayad ng renta. Hindi pa kasama yung pa diyan, yung pagkain na from breakfast, sasabihin na lang natin wala yung pagitna. So, yung almusal, tanghali, tapos yung hapunan. Huwag na natin idagdag na kung nagme-merienda pa. O, di ba dito pa lang sa tatlo, kapag ang isang nanay pumunta sa palengke, ang hirap kaya ngayon mag-budget. Pumunta ka naman sa supermarket, kakaunti lang nabili mo, libo na kaagad. Kaya ito nga sinasabi nga, maganda nga daw ang classification sa Pilipinas, pero ang tanong, ramdam ba ng bawat isa? O, di ba, ako, masasabi ko, parang hindi. Parang ang daming, even sa mga kanina nabanggit natin, even sa mga employer, marami ako nakakausap. Sabi niya, ang hina ngayon, wala kumbaga ang hirap ngayon kumita ng pera, talagang wala daw benta. Talagang marami na rin, kumbaga hanggang kaya nila magtipid o kaya naman kung may bibilhin man sa kanila, hindi katulad dati, 5 o 1 dosena, ngayon binibili nila pa isa-isa. Katulad nung yung katulad nga, 'di ba? Yung iba naman, kaya hindi mawawala ang sachet. Kasi nga kapag o kaya yung tinatakal, kasi nga ang inaano ng mga bumibili ngayon para makatipid, 'di ba? So tinatakal na lang nila ang kanilang binibili o by sachet para kumbaga para yung budget nila, kasi kung ang asawa nila ang kinikita ay kung weekly every Saturday ang sahod nila. So, yung gaano natatanggap nila galing sa asawa nila o siya mismo, kung sabihin natin nakakatanggap siya ng sahod, siyempre pagkakasyahin niya ano lang kaya ng pera niya. So, kaya di mo masisisi na maraming bumibili ng tingi, hindi bayad. O kaya kung let's say yung pupunta kayong iba, sabi, ay ayaw namin pumunta doon sa mga wholesale na mga supermarket. Kasi yun by dozen oo nga, totoo nga makakatipid ka by dozen. Pero, hindi naman kakayanin. Kung binili ko 'to, baka wala na akong mabiling ibang pagkain namin. Kaya gano'n po ang sitwasyon natin ngayon. Kaya,
happy tayo na ang Pilipinas ay nasa upper, masasabi na sa upper economy, pero yun nga lang, ramdam ba ng Filipino? Kaya maraming salamat po sa inyong pagkikinig at panonood sa ating programa. Naway ay may napulot kayong kaalaman na maaari ninyong magamit para sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ang tamang impormasyon at maagap na aksyon ang susi sa maayos na serbisyo. Kapag kayo po ay may mga katanungan, suggestion o nais ipaabot na concern, patuloy lamang po kayo makipag-ugnayan sa ating sa pamamagitan ng ating mga social media accounts. At ako muli si Dr. Hilda Ong dito ang programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang serbisyo ay mabilis, maasahan at may malasakit. Hanggang sa muli natin pagsasama dito sa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon. Bye!